Or are we feeling blessed? Sabihin nga natin, I am blessed because we are here. Amen? Glory to God. Bago tayo bigyan ni Lord ng isang mensahe this morning, I would like to introduce our guest speaker this morning. Ayun, meron tayong bisita, tagapagsalita this morning. Let us welcome our guest speaker this morning. But before that, I would like to introduce to you, he began his ministry in Libya, war veterans to, in 1996, faithfully serving the Lord and His people. He currently serves as the municipal director of the National Chaplains of the Philippines, in the Philippines. Since 2012, he is the senior pastor of Jesus Christ Light of the World Christian Church in San Manuel, Tarlac. He has also served as a chairman of Evangelical Christian Churches Alliance in Libya. He joyfully married to our Mami Banji Malaso, who shared the same passion and dedication in serving the Lord. At sa ngayon, nag-aaral ng theology. Gusto rin niya maging pastora. Glory to God. Let us open our hearts as we receive the message of God has prepared through His servant. Let us all welcome Pastor Bert Malaso to give us the message this morning. Thank you, Brother Edgar, sa napaka-tamis na pagpapakilala mo sa akin, sa aking pamilya. So, gusto kong pasalamat sa kabuuan ng pamumuno ng iglesyang ito. Dahil po sa imbitasyon, totoo nga po na ang pastor, kapag nasa ibang lugar, ay handa po sa giyera. Bago pa ako umalis sa Pilipinas, handa na po ako sa giyera. This is my first time na magsalita sa ibang bansa. Actually, in Dubai, with Pastor Roman and other churches, I visited that 7 provinces, 7 states, actually. At this is my first time dito sa Qatar. And I truly amazed yung beauty at saka kalinisan ng environment. Sabi ko, kung ang Pilipinas sana, ganito ang disiplina, wow. Di ba? At saka, na-admire ko yung itong mga humility ng mga tao rito. Although they are not Christian yet. Sabi ko nga, kung ipra-practice natin ang katulad ng mga bagay na ito, well, sabi ko, ang ganda, lalo na sa ating mga Kristiyano. Ano? So, with that, it is a very challenging ang pagiging isang visiting pastor because I don't know you yet. But first and foremost, I will tell you na it is not my position. It is not who I am, but the one who sent me to be here. Yun, nag-utos po at nagpadala sa akin para sa inyo. Because I don't know why I use this message today, because there's a lot of Christians na akala nila ang pagiging Kristiyano ay okay lang. Di ba? But then, we are called to be a blessing. Hindi po tayo dapat nananatili sa nandun pa rin yung luma nating katauhan. So, meron po akong isi-share sa inyo ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, gusto kong basahin sa inyo, bago tayo manalangin, ang ating text na ginamit ay sa Matthew 16:25-26. Okay lang yun.
Nakikita ko ba yon? Okay. Ito po. Okay. Ito po ang ating text na ginamit. Sabi rito, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. Then, verse 26, nasabi rito, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever, 26. Wala, meron ba tayo 26? O, basahin ko na lang sa Tagalog o sa English muna. Sabi niya, what good will it be for a man if he gains the whole world? Sabi niya, yet forfeits his soul. Or what can a man give in exchange to his soul? Diba? Gustong isarin sa Tagalog ito. Dahil para maunawaan natin maigi, ang hinanda ko pong preaching dito ay Tagalog, purely Tagalog. May konting mga English siya. At gusto kong manalangin tayo at dulog ang ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa pagkakataon na ako ay ginamit mo sa lugar na ito. Ang panawagan mo, Panginoon, ay lagi kaming handa sa paghahatid ng magandang balita para po sa ikakatibay ng pananampalataya ng aming mga kapatid. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong pangunguna sa akin, dalangin ko na wala pong alis dito sa sanktuaryong ito na hindi dala-dala ang iyong pagpapala. Lord, salamat. Napakalaking blessing po ito sa akin, Lord, na magamit dito sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, bigyan mo ng kapangyarihan ang mga salitang kanilang maririnig upang, O Diyos, no one will go out to this sanctuary na hindi natanggap ang pagpapalang ito. They will leave this place full of blessing, Lord God. Salamat, Panginoon. At dalangin ko na patuloy ang iyong pangunguna sa amin upang kami po ay totoong mapagpala sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sobra ako naging emotional ngayon. Ay, sabi rito, ang naghahangad na maligtas ang kanyang sarili ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mag-alay ng buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. So malinaw po ang sinasabi ng ating teksto na ito ay patungkol sa ating kaligtasan. Okay? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay You Win. Saan ba yan? Title po ng ating You Win by Losing. Paano kaya yun? You win by losing. Parang mahirap unawain, di ba? Ayun po sa teksto natin na ginamit, meron pong babala sa atin ito na kailangan natin bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga bagay na makalangit kaysa mga bagay na makamundo, sapagkat marami pang nag-aakala na ang palatandaan na pinagpalang ng Diyos ay nakikita sa karangyaan o pag-angat ng buhay. As individual, dito sa mundong ito, yun po yung pananaw ng ibang tao. Ngunit kung ito po ang ating bigyan pansin, sinabi ng ating teksto dito sa verse 26, ano nga ang mapapala ng isang tao? Sabi niya. Diba? Sa verse 26, sabi niya, ano ang mapapala ng isang tao? What if a man gains the whole world, yet forfeit his soul? Kung katumbas naman ito ay kanyang buhay. Anong may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Hindi lang bahay o malawak na lupain, gintuman o karangyaan. Ang pamantayan ng isang taong pinagpala. Ngunit ang higit sa lahat
ay nakamit mo na yung buhay na walang hanggan. Kayo ba ay naniniwala na kayo ligtas na? Kayo rin ba ay naniniwala ay patuloy na pananahan kayo ng Espiritu? Yun lang po yung ating armas. Hindi po natin kayang isave ang ating sarili kung wala po yung Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya ang pamagat ko rito ay you win by losing. Okay, mayroon pong 3 punto akong inihanda rito. Ang una pong punto is find faith and lose doubts. Yung doubts po rito ay yung pagdududa, feeling uncertainty or lack of conviction. Takot, natatakot. Marami tayong narinig ng ganun eh. Pag nagkamali ka, ano ba itong klaseng ng board na ganito? Diba? Yet, hindi tayo excuse sa mga pagkakamali. Hindi ba? Hindi ko naman inaano yung pagkakamali. Yet, sabi ko nga, may mga pagkakataon na tayo nagagalit, na tayo ay nakapagsalita ng maganda. Pero, ang sinasabi po rito, sa Matthew 21:21, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only you can do, sabi niya, what was done to the fig tree, but also you can say to the mountain, go through yourself into the sea, and it will be done. Alam ba niyo yung kwentong ito? Sino nakakalam? Pakitas po yung kamay. Oy, may si pastor lang. So, if we start reading in verse 18, says, at nagutom dito ang Panginoong Isus, at nakakita siya ng puno ng igos, which is sa English, fig tree, sabi niya rito. Doon sa daan, habang naglalakad siya. Umakyat siya. Doon sa puno na yon. At wala siyang nakitang bunga, kundi puro dahon lang. Anong nangyari dito? At kanyang sinabi, sabi dito, sa puno, may you never bear fruit again. Ano ba nangyari sa puno? Pagkatapos niyang sabihin ng ganon. Di ba? Nalanta. Immediately, sabi rito, the tree withered. Di ba? Tandaan po natin. Di ba? Kung nananalig tayo sa Diyos at hindi nag-alinlangan, magagawa rin ninyo, sabi niya, sa puno ng igos na ito, hindi lamang yan ang ibig kong sabihin. Nakita nyo? Pati yung bundok, sabi niya, pag sinabi niya umalis ka yan, tumalan ko sa dagat, nangyayari ang iyong sinabi. Maraming gumagawa nito. Yet, sabi ko, hindi iyon klase, hindi bagay na iyon ang ibig ipahayag ng Panginoon. Yung pananampalataya po natin na hindi nagkakaroon ng doubt. Yun po yun. And it shall be done to you. Hindi po galing ito sa akin. Nakasulat po ito sa ating banal na aklat. Sa Matthew 21:22. Alam ba niyo ang nangyayari sa karamihan sa atin ngayon, ating mga Kristiyano? Nandun pa rin yung pagkatakot kahit pa sa maliit na problemang dumarating sa kanilang buhay. Ito ay isang palatandaan sa mga hindi matibay ang kanilang pananalig sa ating Panginoon. Because, number 1, A, some people are doubters. Totoo ba ito? Marami sa atin yung ganon. Mangyayari kaya sa akin yun? Ganon tayo. Kahit sa ating mga Kristiyano. They doubt God's word, His creation, His salvation, and God Himself. Even God Himself. Maraming ganitong Kristiyano. Ang tanong ko sa inyo ngayon dito, meron bang ganun pa rin ang pananaw? Meron pa ba? Kaya nga kailangan maging positibo po yung ating pananaw sa ating Panginoon. Tandaan niyo po to, doubters never win and succeed. Hindi po magtatagumpay itong mga doubters na tao. Kailanman ay hindi magtatagumpay kung doubters ka rin hanggang ngayon, kapatid. That is why I advise you to find faith and lose doubt.
kailan matibay yung ating pananampalataya. You can only win by losing your doubts. Yan po yung armas natin. Amen po ba? Amen. In this case, we should not be naive nor should mistrust everyone. Diba? Amen po ba? Huwag po tayong maging katulad ng isang batang musmos o ugaling bata na walang pirming desisyon, papalit-palit o pabago-bago. Hindi po dapat manatiling ganito. We need to be strong and positive. Tandaan po ninyo yon. Sometimes suspicion and doubts are destructive. Diba? Marahil marami sa atin ang magagaling magsuspecha o magbigay ng bad conclusion sa iba. Kasi wala kang tiwala sa iyong sarili. Nagre-reflect yung buhay mo. Paano ba tayo magtiwala sa ating sarili? See, we must have faith. Kailangan natin yung pananampalataya. Matibay na pananampalataya. Because faith banishes doubt. Ito lang pwedeng magalis sa atin yung mga agam-agam sa atin. And faith pleases God. Pananampalataya lang po ang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Marami pong tao mabubuti na hindi natin kaya yung kabutihan. Yung actual na ginagawa nila, namimigay sila pagdating ng problema sa ating bayan, may rasyon silang inahanda. Yet hindi iyon ang sukatan ng pananampalataya, tunay na pananampalataya sa Diyos. Tandaan niyo po yun. Dahil tayong mahihirap na tao, hindi natin kaya magbigay. Yet we can pray to God that God will give those things that we need. It enables us to win others by that way. Huwag lang po tayong pakuya-kuyakoy, maghapon, because we are the instrument of the Lord to share what we receive. Tayo po naging instrument tayo lahat dito na may Kristo sa buhay, tayo ay gagamitin ng Panginoon upang maging instrumento po. Useful instrument to share what we receive. Ano ba yung nireceive natin? Higit pa sa ginto? Our eternal life. You and me have already that eternal life. Ito po yung higit pa sa ginto na tinanggap natin. Ito lamang po ang tanging paraan upang mapararangalan natin ang ating Panginoong Isus at ang ating Amang nasa langit. Amen. So, we win by losing our doubt. Okay? We win by losing our doubts. Magtatagumpay lamang po tayo kung aalisin natin ang ating mga pag-aalinlangan. We need to believe. We need to believe that God can do. That is faith. Because faith brings victory sa ating buhay. Ito yung sinabi ng 1 John 5:4. Ano sinabi niya? Sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Napakalinaw po yung sinasabi ng Biblia. Nagtatagumpay tayo sa mamagitan ng ating pananampalataya. Can you give a big clap offering to the Lord? So find faith and lose doubt. Okay? Pangalawa, you win by losing. Find hope and lose despair. Ano ba yung despair sa Tagalog? Kawalan ng pag-asa. Tanong, naniniwala ba kayo sa pag-asang yan ay nasa inyo na? Give glory to God. Magpasalamat kayo. Magdiwang kayo. Dahil nasa inyo na yung bagay na yan. And Psalms 42:5, ang sabi rito, put your hope in God, for I will yet praise Him. Kung tatagalugin natin,
Ang sabi rito, okay? Sabi, sa Diyos ako magtitiwala, siyang aking asahan. Tanong ko sa inyo, pag-asa ba o kabiguan? Pag-asa. Okay? Totoong maraming pagsubok na ating daraanan. Okay? Totoo yun. Ngunit sa tulong ng poong may kapal ang ating Panginoon, ay malalampasan natin lahat ito. Amen po ba? Kaya natin. Walang imposible sa Diyos. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento sa buhay. Lalo na noong wala pa si Kristo sa ating mga buhay. Kung ikikwento ko yung pinagdaanan ko sa inyo bago ako maging Kristiyano, at alam ni Brother Edgar, nakulong po ako ng 3 buwan sa Libya na hindi namin kasalanan. Kasi nagkaroon ng gulo. But I praise and thanks God. Doon sa loob ng selda, may nagpakita sa akin na hindi ko may paliwanag, 3 silang nilalang. Kung titingnan mo, halos sa bubong ang laki nila, ang 3 habang nananalangin. Yung pastor namin sa selda. Nanginig ako, natakot ako. Di ba? But I praise and thanks God. Yan ang revelation ng Panginoon sa akin. At i-translate sa akin, in-interpret sa akin ng pastor, si Pastor Emmanuel, isang Nigerian. At sinabi niya, you have a calling. Alam niyo, wala pang 1 taon. Ito na yung testimony ng buhay ko. Nakita ko na totoo ang Diyos, totoo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi maraming taong in despair. Many people are in despair. They have lost their hope to the point na ang iba ay nagpapakamatay, di ba? May maganito. And that is because of desperation. Ganon din ang depression o pagkabigo. Tila bagay na nawawalan na tayo ng pag-asa sa buhay. There are times na na-experience po natin yan. Especially those who are no relationship to the Lord. Kung yung mga wala pang relasyon sa ating Panginoon. That's why. That is because of their ignorance of the Word of God. Okay? Yun po yun nangyayari. At kahit pa sa mga mayayamang tao, hindi po sapat ang kayamanan upang maranasan natin ang tunay na kaligayahan at pag-asa. Amen. Uncertain riches and sinful pleasure fails to satisfy us. Yes. Dahil hindi tayo nakakatiyak sa kayamanan at sa kaligayahang makalaman. Kung kaya't kabiguan lamang ang tiyak na mapupunta nito. Naniniwala ba kayo rito? Now, the question is, what we should do? Ano ba yung solusyon na dapat nating gawin dito? B, we must hope in God. Yan lang po ang tanging paraan. We must hope in God. Sa Kanya o sa Diyos lamang tayo dapat umasa. Why? Because hoping in God give us the courage or yung lakas ng loob to live according to His will. Yun lang. Nagagawa natin yung akala natin sa ating buhay. Katulad ng pagtulong sa mga nangangailangan. Pag tayo nakakatulong ngayon sa mga nangangailangan, hindi na yung pride ay tinataas natin. Nagiging proud tayo because we have that passion na maghatid ng tulong doon sa mga hirap na tao. Maging sila man na hindi nating kapatid o kapatid sa pananampalataya. Nandun yung initiative natin na pinupuntan sila to comfort them. Kasi discouraged sila sa buhay nila. Ito yung mga taong pinagdaraan ng pagkakataon. Na sila dapat ang higit nating kailangan puntahan at ilapit sa ating Panginoon. Sila dapat ang ating pinupuntahan para maranasan din nila yung naranasan nating kagalakan sa ating mga puso. Amen?
Huwag po tayo pakuya-kuya lang sa ating mga tahanan. You are called. Every one of us are called here to share the salvation of the Lord. Amen. We can win by losing despair. See, nagtatagumpay tayo sa magitan ng pagpapalaya sa ating mga kabiguan. Paano? By teaching them the way to freedom through Christ. Ang freedom na sinasabi rin, yung kalayaan ito, hindi yung kalayaan ng Pilipinas na pinagtagumpayan natin ng mga Kastila para mapalayas. Ganon din yung mga sumakop sa atin. But, ito, ibang kalayaan na meron tayo rito. Yeah? Yung kalayaan sa buhay natin na tayo'y nananatiling bigo dahil wala ang Kristo sa buhay natin. Kaya we win by losing despair. Nagtatagumpay tayo sa magitan ng pagpapalaya natin sa kabiguan. Napakaganda kasi yung mga taon na matutunan nila ng totoong kalayaan, yung the way to freedom is through Christ. Tama ba ako? Ang kalayaan, tunay na kalayaan sa mamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kailangang mapalaya sila sa kabiguan ito. Because their hope in God brings the joy of salvation, the assurance of everlasting life. Yun po dapat natin malaman. Dito nakatala po rito sa Psalms 51:12. Sabi rito, restore to me the joy of your salvation and grant me, sabi niya, a willing spirit to sustain me. Restore me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Alin po yung sinasabi niya. Sa wikang Tagalog, sabi rito, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawing tapat. Mga kapatid, there are times na tayo po'y nakakaranas ng kapighatian. Yes? Katulad din ni Haring David, nakaranas siya. At ang karamihan sa atin ay inaalagaan ang kanilang kapighatian ito. Yung tinitreasure mo yung mga bagay na yon. At taon-taon nating inaalala, pinagdiriwang kung kaya't hindi tayo nakakalaya sa kapighatian na meron tayo. Manatiling bigo ang ating buhay. That's why I advise. Bakit di mo ibigay na ito ibigay na ito kay Lord upang ikaw ay makalaya diyan sa kadungkutan na yan. Diyan sa problema niya. Ang ganda yung sinasabi ni King David dito, restore to me, that is his prayer. Lord, restore to me the joy of your salvation and renew the spirit within me. The moment, hindi ko sinasabing hindi na tayo nagkakamali, but then, meron pong isang bagay na dapat nating alalahanin. Lord, to us this, restore to me the joy of your salvation. Because once na nagkakamali tayo, meron tayong nagagawang hindi maganda sa tingin mo, sa tingin ng Diyos, this bother us so much. Ito yung babother sa atin. So, ito yung ina-advise sa atin. Lumapit agad tayo sa Diyos. Dahil hindi naman tayo talaga completely na renewed na. Although, we have the assurance of our salvation. Amen. Sure na ba tayong lahat ito ay nasib na? Glory. Yung iba kasi nagtuturo, ilos and pound. Nawala yung salvation, pupulutin na naman. Hindi po yun ang salvation na meron tayo. It is guaranteed. Warranted. Wala makakaagaw yun. Okay? So, find hope and lose despair. Oh, malapit na tayong matapos. Last point na ito. Pangatlo, win by losing. Find love and lose discord. Ano ba yung discord? Okay? Discord means hindi pagkakasundo o alitan marahil sa isang bagay na kasalukuyang nagaganap sa ating mga bakuran.
Sa church, nangyayari to. Hello? Nangyayari po ito sa church. Yung hindi pagkakasundo at alitan. Ito yung isang bagay na kasalukuyan nagaganap sa bakuran. Hindi lang sa simbahan. Maraming places ito. In 1 John 4:21, sabi niya, and He has given us this command. Ano yung command? Okay? And has given us this command. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Malinaw ba? Kasi doon nakikita si Kristo, sa buhay natin si Kristo. If we know how to love. Hindi lang pinipili ang ating minamahal. Yung naging, sa Tagalog, medyo yung kaututang dila na sinasabi nila. Parehas ang lingwahe, di ba? So, kailan natin umibig o yung pag-ibig ng Diyos? Okay? Upang makamtam natin yung ganong bagay sa ating mga buhay. Kaya wala dapat ang nag-aaway-away sa mga mananampalataya ni Kristo. Amen po ba? Wala dapat nagkakaroon ng alitan. Kahit malit lang, hindi dapat na ganun. Sabihin mo sa sarili mo, nagkakamali ka rin eh. Sino bang di na nagkakamali rito? Wala. That's why, when someone get mistake, bakit di natin tulungan? Di ba? Although napakarami pong, kahit po sa ating mga kapatid, meron pa rin hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ano ba yung dahilan? A, Christians often live in discord. Discord is resentment, sama ng loob, and hostility. Pagkapuot, pagkakasalungat, may kanya-kanya tayong prinsipyo, towards others, ito po yung nangyayari. Ito ay isa sa mga pipigil sa ating paglago. And our witness is being ineffective. Siyempre, pag nakita tayo, hindi maganda yung nakikita sa ating pag-uugali, nagiging ineffective po yung ating paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi po tayo makanyaya. Dahil nakikita na sa buhay natin yung hindi talaga wangis ng ating Panginoon. Marahil ito yung isa na sa mga dahilan kung bakit hindi tayo naging epektibo sa paghikayat ng ating kapwa. Because of that. May nakikita sa atin na hindi maganda. Kala ko ba si brother na born again na yan? Alam ba ninyo yung kasabihang bago mo husgahan ang iba, ano sabi niya? Tingnan mo muna ang iyong sarili. Di ba? Nakita mo yung sarili mo. Uy, bunga nagkakasala pa rin ako. Di ba? Lahat naman po tayo nagkakamali. Because no one is perfect, not even one. Wala. Sino bang perfecto na rito? Pakitas yung kamay. O, tingnan nyo, walang nagtas ng kamay. Walang ang perfecto sa atin eh. Di ba? Pangalan lang yun. Marami kong kakilalang perfecto ang pangalan. Pero totoo, hindi sila perfecto. But love makes the difference. Di ba? Pag-ibig po. Ang nagbibigay talaga. When you totally commit to God, the Holy Spirit cleanses and fills us with His love. Natututo tayo at nakikita natin yung tunay na pag-ibig na dapat ina-apply sa ating kapwa because the Holy Spirit is already in us. Nababago tayo eh. Hindi natin kayang mag-isang gawin ito. Kapatid, without the help of God through the Holy Spirit, wala tayong kayang gawin. Wala po tayong kayang gawin. Kaya nagagawa nating mahalin ang mga tao, maging sino man sila, dahil po ito sa presensya ng Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. Tama? Pag walang presensya ng Holy Spirit, hindi natin kayang magmahal. Lalo na,
Lalo na yung mga meron na karanasan sa kalokohan. Parang pag nakita natin, tinatakbo natin, iniiwasan natin. Kaya, find love in loose discord. Amen. At alam nyo, sabi pa rito, love is built in psychological need. Psychological need. That's why everyone needs to be loved, to love and to be loved. Yun po, napaka-importante. Kailan tayo magmahal at mahalin. Tama? Kasi kung hindi naman tayo marunong magmahal, hindi rin sila marunong magmahal para sa atin. Therefore, we should reach out in love to work witness and win. Di ba? Hindi tayo natin makukumbinsi ang mga taong lumapit sa Diyos kung hindi naman tayo marunong magmahal. Yan po yung totoo. Kung tayo lang ang nagmamahalan, wala pong mangyayari. Kaya't napakahalaga na mahalin din natin ang ating kapwa. And this is challenge. Ito yung challenge ng buhay. Kaya sabi nila, nakilala akong, sabihin tayo sa Tagalog, medyo may katarantaduhan. Lumaki akong ganyan. Ilang beses ako nakulong. Mainit ang ulo ko. But then, baliktaran ngayon. Bakla na nga ako ngayon eh. Hindi na ako lumalaban. Hayaan mo sila. Because ito yung pinakitang ihemplo ng Panginoon. Ng Panginoon Hesus sa atin. Upang sila'y maaakay natin. Yun po yung nagiging ating puhunan. Okay? Sa ating buhay. Yung meron tayong tinatawag na unconditional love. Yun po ang kailangan natin upang tayo paniwalaan. Hindi yung bato-bato sa langit. Ano? Ginamit ang Biblia, salita ng Diyos, dahil sa pera. Huwag po. Huwag natin gamitin ang salita ng Diyos dahil sa pera. Hindi po business ang pagiging pastor. Pastor, di ba? Hindi business ang pagiging pastor. Ito'y panawagan sa iyo na maging kasangkapan sa kaligtasan ng tao. Pero nalulungkot ako, maraming pastor na nagpapayabangan pa kung magkano yung naibigay. Na, tag dito, love gift. Di po ganon. Sadi tayo. Baka matagalan ako doon sa area na yun eh. Maraming masasaktan mga pastor. We can win by losing. Lose worst, hatred, misery, strife, and being boastful. Okay? Nakita po natin yung mga karakteristik na ito. Kung gusto mo maging huwaran. Okay? Ito. Pwede nyo maging homework ito. Para mas madali yung ating service ngayon. Galatians 5:19-21. Ang sabi rito, hindi may ikakakaila ang gawa ng laman. Pangangalunya, magbilang kayo. Karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panibugho. Meron pang kasakiman, o pagkabahagi, o pagkakampi-kampi. At hindi lang yun. Nasabi rin sa verse 20, pagkainggit, paglalasing. Meron pa bang ganitong Kristiyano? Hello, church! Sabi ko, paglalasing. Hindi, kunti lang naman. Di ba? Ano lang naman, one shot lang naman. Pampainit. Walang taros na pagsasaya. Masarap magsaya eh. Kaya sinasabi rito, walang taros na pagsasaya, wala ka ng ibang, pag nandun ka na sa kaligayahan na yon, di ba? Ito na yung bagay na kung saan hindi mo na makontrol yung sarili mo. Di ba? Maraming tumatawa sa atin dito, nakangiti, parang naranasan nila lahat ito. Hello, church! Naranasan ba natin? Pero may babala rito eh. Binabalaan ko kayo, sabi niya. Tulad nung una, hindi tatanggapin ng Diyos
Sabi niya, ang gumagawa ng gayong mga bagay. Kaya mga kapatid, warning po ito ni Apostol Pablo sa ating lahat. Na huwag kaliligtang iwasan itong mga bagay na ito na makapagpapahamak sa atin. Bitawan na natin ang mga bagay na ito upang tayo magtagumpay sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So in conclusion, ang bilis din eh. Find faith. Ano nga? Ang conclusion natin yung una? Pangalawa? At ang pangatlo? Lubos talaga ang aking paniniwala at pagtitiwala na kung bibitawan natin ang mga bagay na siya makakasira sa atin, ngayon, bitawan mo na kapatid. Ngayon, bitawan mo na. Amen. God bless po sa inyong lahat. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon, O Diyos, na ginamit mo ang iyong likod sa lugar na ito. Ako'y maligayang maligaya na sa tuwing lalabas ako ng bansa, ay meron ako napupuntahan na i-share ang iyong pag-ibig sa bawat tao. Kaya Panginoon, dalangin ko na siliuhan mo ang mga salitang kanilang napakinggan upang ito ay maisapamuhay nila, magamit nilang kasangkapan, Panginoon, lalo na sa paghahayag ng iyong salita, iyong kaligtasan. Kaya o Diyos, pagpalain mo kahit ang iglesyang ito, I pray that the blessings, lalong-lalo ang spiritual blessings, ay patuloy na ibuhos mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakarinig ng iyong salita, ang iyong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen.